Bacoor, Cavite yung pinakamalayong napuntahan ko sa araw na to. Buenas pa kasi nakakuha rin ako ng long ride pabalik, literal na road trip. Pero bago ako mapadpad ng Bacoor, yung first passenger ko muna yung susunduin ko dito sa aming bayan sa May Kawayan. Long ride agad to guys, papunta ng Cubao. May nakalagay pang tip na 40 pesos dyan si ma'am. Malapit lang rin tong pagpipick upan ko for 50 meters lang. Kaya pagkadating ko dito, tinawagan ko agad yung passenger ko dyan. Good afternoon ma'am, Joyride. Dito na po ako. Okay, thank you. Lumabas rin naman agad siya pagkatawag ko sa kanya. Shower cap at helmet agad yung binigay ko pagkadating niya. Nalalayan ko yung pagsakay niya. Nung tumimbri naman siyang okay na kuya, pinaandar ko na. Nagpaalam nga rin pala ako kay ma'am kung okay lang na dumaan kami dito sa makitid na daan. Mabilis kasi talaga yung daan dito, service road na yung labas nito. Kaya yung biyahe namin ni ma'am na 21.3 kilometer kahit papano nabawasan. Smooth nga lang rin yung paglalayag namin sa kalsada ni ma'am. Gantong oras kasi wala pang heavy traffic sa daan. Kaya naman walang isang oras yung lumipas, narating agad namin yung aming pupuntahan. Bayad agad na 350 pesos yung inabot niya sa akin dyan. Susuklihan ko sana kaso sabi niya wag na daw. Kaya naman maraming salamat sa'yo ma'am. Paglag-lagan pala ako. Okay lang. Thank you. 350 pesos bayad ni ma'am. May tip akong 47 pesos. Pag-complete ko ng trip, dinisinfect ko muna yung helmet tapos uminom muna ako ng tubig. Maya-maya may lumapit sa aking babae, nagtanong kung nagsasakay daw ba ako. Umuo ako, sinabihan ko na lang siya na i-QR namin para nakabook siya sa akin. Malapit lang naman to, dito lang rin sa Cubao, nagkakahalaga ng 50 pesos. 50 pesos, pwedeng-pwede na to para sa 1.5 kilometers na distansya nito. 6 minutes lang yung estimated of travel time namin ni ma'am sa daan. After nyan, nakarating agad kami rito sa terminal, mga papunta ng Bulacan. Baliwag transit, dito na lang daw, sabi ni ma'am. Pagkababa naman ni ma'am, sakto 50 pesos yung binayad niya sa akin. In-inform ko nga rin pala siya na nagbablog-blogan ako bago siya umalis. Sabi niya, sige raw, maya-maya bumalik siya, tinanong kung ano yung Facebook page ko. Nakakatuwa kasi bumalik pa siya, kaya binigyan ko siya ng sticker ko. Thank you ma'am, ingat ka pa uwi. Pagkatapos niyan, umalis agad ako rito kasi pinasukan na ako ng panibagong booking 102 papunta ng Sierra Madre sa Mandaluyong City. Pagdating ko dito sa pickup, sakto nag-aabang na yung aking pasahero. Pag-confirm ng pangalan niya, kinuha ko na kagad yung mga dala-dala niya. Medyo may karamihan kasi galing si sir ng probinsya. Pero okay lang, magagaan lang naman yung mga bit-bit niya. Yung biyahe naman namin nito ni sir, 8.1 kilometers lang yung distance nito. EDSA lang yung binaybay naming kalsada ni sir para isang diretsuhan lang. Nakakatuwa nga't hindi pila-pila ngayon yung mga sasakyan dito sa EDSA. Kaya naman mga 20 minutes yung lumipas nang marating namin yung drop-off location ni sir. Kinuha ko kagad yung mga gamit na pinalagay niya sa motor ko. Sa bayad naman niya, ang laki ng tip niya. Guys, 150 binigay ni sir. Laki ng tip niya. 48. Binigyan ko rin si sir sticker. Thank you sir ha. Ingat. Time check, alas 5 gis ng hapon para sa pang-apat naman na booking. Dito ko lang sinundo si sir sa ilalim ng matataas na tore somewhere in Mandaluyong City. Pagdating ko rito, naka-shortpit si sir kaya hindi niya na tinanggap yung shower cup na inalok ko. Pag-review ko sa mapa, arangkada na kasi rush hour na to. 46 minutes yung itatagal namin ni sir sa kalsada para sa 12 kilometers na distansya. Pagdating namin sa Show Boulevard, may tumawag sa aking Move It biker. Shoutout sa'yo Paps, Kurt Jetro Cruz Gabuya ng Pasig City. Binigyan ko agad siya ng sticker kaya kinoment niya sa mga post ko. Maraming salamat sa'yo Paps sa pagpansin mo sa akin dito sa kalsada. Ride safe sa'yo, mabuhay ka. Nakakatuwa yung mga ganon, simpleng video creator lang naman ako pero napapansin ako ng iilan sa kalsada. At sa mga oras naman na to, makalipas ang 40 minutes mahigit, nakarating na rin kami dito sa Tondo. 157 yung total fare ni sir pero 170 yung binigay niya sa akin. Guys, bigyan natin si sir ng sticker. Thank you sir ha. Ingat sir. Naki-shoutout si sir, shoutout daw niya yung anak niya na nasa Leyte. Pasensya na raw kasi hindi siya makakarating sa graduation ng anak niya kasi nandito siya sa Manila. Kaka-start pa lang daw kasi niya dito ng trabaho. Ingat, ingat. 170 binigay sa akin ni sir. May tip akong 13 pesos guys. Pagkatapos niya, naghanap muna ako ng makakainan. Dito lang malapit sa pinagbabaan ko kay sir. Pares, yung mga tindang pagkain nila dito. Sakto, last week pa ako kumain ng pares. Pares pero baboy yung laman kaya sobrang sarap nung aking nalasahan. Pagkatapos niyan, pahinga muna saglit tapos naghanap na ako ng aking maiihian. Dito lang ako umihi sa isang gasolinahan. Then inopen ko na ulit yung aking apps hanggang pasukan. Papunta naman ngayon ng Valenzuela yung aking paghahatiran. Sinakay ko agad yung aking pasahero pagkadating ko dito. Sinabihan niya rin ako na i-upload mo yan kuya kasi nakita niya yung camera ko. Nag-request din siya wag daw kami sa road 10 dadaan kasi maraming malalaking truck yung dumadaan doon. Sabi ko walang problema, mas gusto ko yan. Nagsasuggest yung mga nagiging pasahero ko. Yung booking nga pala na to guys, naka-promo to, 97 pesos lang yung babayaran sa akin ng
ng aking pasahero. Total fare nito 195 pero naka-discount si ma'am ng 98 pesos. Pag send niya ng payment, binigyan ko siya ng sticker. Guys, bigyan natin yung sticker si ma'am. 97 pesos sakto yung sinid niya sa GCash ko. Then umalis agad ako rito. Ito lang muna ako tumambay sa isang Alphamart para maliwanag. Stretching lang habang nag-aantay ng panibagong booking. Bawas muna ng gasolina guys. Walang pumapasok na booking. Pag walang pumapasok na booking, isa sa mga diskarte, gapang o andar muna. Hanggang sa napagilid ako kasi may isang pakabiti na pumasok. May pumasok guys, papunta ng Cavite, 500 pesos mahigit. Oras, 8:40. Nag-alangan pa ako bago i-accept to. Hindi ko kasi sure kung makakakuha ko ng pabalik dito. Pero laban, di ko malalaman kung di ko susubukan. Dito na ako sa pickup guys. 36 kilometers mula rito sa Obando, papunta ng Bacoor, Cavite. Pagdating ko dito sa pickup location, ilang minuto lang dumating rin naman agad yung aking pasahero. Malayo-layo at matagal-tagal na biyahe to guys, 1 oras at 18 minutes. Pero okay lang yung mapa, hindi naman namumula. Gantong oras, hindi na masyado traffic yung mga kalsada. C4 then R10 yung nilayag naming kalsada ng aking pasahero. Dire-diretso lang hanggang marating namin yung Roas Boulevard. Mabilis at relax na relax lang yung paglalayag namin ni ma'am, hindi siya malikot iangkas. Pagpasok naman namin sa Bacoor, may nakakilala ulit sa akin. Isang joyride biker, pumisbam siya sa akin. Hindi ko na videoan kaya nag-message na lang siya sa akin. Shoutout sa'yo Paps, Ron Jason Matorgo. Then pagkatapos niyan, narating rin naman agad namin ng ligtas yung drop-off location ni ma'am. Pagkabayad naman niya sa akin ng cash 521 sakto yung inabot niya. Pagkabayad niya, nag-disinfect lang ako ng helmet tapos sumibat na. Dumiretso ulit ako sa gasolinahan kasi naiihi na naman. Pagkatapos ko umihi, nag-abang lang ako ng booking dito saglit sa may Petron. Walang pumapasok kaya gapang ulit. Dito naman ako napunta ngayon sa isang tindahan naman. Dito na lang ako mag-aabang ng booking habang nagmemeryenda. Kape at tinapay yung naisipan kong kainin. Pampagising na rin, lalo malayo pa yung aking uuwian. Buti na nga lang rin, nakakwentuhan ko rito si tropa yung nagbabantay sa tindahan. Pagkatapos magmeryenda at makipagkwentuhan, naisipan ko ng umandar o gumapang. Kakagapang sa Las Piñas na ako pinasukan, papunta ng Hilpuyat sa Makati. Blessing to, kaya hindi dapat palagpasin to. Akalain mo yon, hindi na sayang yung gasolina ko. 201 pesos yung presyuan nito. 15 kilometers naman yung distansya nito. Pero hindi na inabot ng 15 kilometers kasi sabi ng sakay ko sa Tambo na kami dumaan. Para dire-diretso daw, Roas Boulevard na yung kalalabasan. Kaya naman walang 30 minutes yung lumipas nang marating namin yung drop-off location. Pagbaba niya, nagbayad agad siya, then tinulungan ko siyang alisin yung suot na helmet niya. Then binigyan ko rin siya ng sticker ko. Sige, thank you ingat. 230 bigay ni sir. Uwian na. Uuwi na sana ako kahit malayo pa pero may isang blessing pa ulit na pumasok. Kaya pinuntahan ko na kagad yung pasahero na nag-book. Hello po, Joyride ma'am. Dito na po ako. Binuenas papauwi guys. May nakuha tayo papuntang Malabon. Papuntang Malabon tong pasahero na isasakay ko. Grabe, literal na madadaanan ko to pag pauwi na ako sa amin. Hindi ko in-expect na may papasok sa akin dalawang long ride pagkatid ko kanina sa Bacoor, Cavite. Then dito, banda sa Loto nyata to, may naabutan pa kaming aksidente. Hindi ko alam kung ano yung nangyari pero sana okay lang yung mga na-aksidente. Kaya pag nasa kalsada talaga, laging doble ingat. Lalo may mga pamilyang nag-aantay sa pag-uwi natin. Kaya thanks God, nakarating kami ng safe ng aking pasahero dito sa aming paroroonan. Suklay ka pa. Hindi na yan. Ma'am, nagbablog-vlogan pala ako. Okay. Vlog-vlogan talaga. Hindi na kinuha ni ma'am yung sukle pagkabayad niya sa akin ng 250. 12 pesos yung naging total tip ko mula sa kanya. Thank you sa'yo ma'am. Pagkatapos niyan, umalis agad ako. Hindi na rin ako nag-open ng apps para makauwi agad ako. Kung umabot ka sa panonood mo hanggang dito, isa lang masasabi ko sa'yo. Maraming salamat kaibigang Marino. Dahil dyan, for more video, follow pa more.